Buntis po ako. Hindi ka nag-iisip! Nagpapakapagod kaming lahat dito para sa kinabukasan mo, tapos sisirain mo? Kaya ko silang buhayin. Kahit kaming dalawa lang ho. Magsasama talaga kami ni Obet. Bubuuin namin ang pamilya namin. May kaya man o hirap sa buhay, ang Kapaskuhan ay isang tradisyong nagdadala ng saya sa puso nating mga Pilipino. Pagmamahalan, pagbibigayan, at nariyan din ang pagpapatawad para muling mabuo ang pamilyang pinaglayo ng panahon at pagkakataon. Ngunit paano kung ang Pasko ay may mapait na alaala na gusto mong makalimutan? Isang Pasko kung kailan may naganap na malalim na tampuhan sa pagitan ng magulang at magkakapatid. Tama bang dahilan nito upang hindi na ipagdiwang ang Kapaskuhan? Masakit ang alaala ng Paskong nahiwalay si Wilma sa kanyang pamilya nang manindigan siyang ipaglaban ang lalaking kanyang minamahal. Tinalikuran ng ginhawa at hinarap ang kahirapan. Isang love story na may kurot sa puso ang aming ihahatid sa inyo sa Christmas episode na pinamagatang Dalawang Mukha ng Pasko, The Wilma Lucero Story. Tandaan niyo ba to? Ginawa ito ng tatay niyo. Yung palay na ginamit dito ay inani namin. Yun yung taon na halos wala tayong pang Noche Buena. Sabi ng tatay niyo, kapag may bituin, may direksyon. Pero ngayon, wala na yung bituin ng Pasko natin. Wala na. Nay, may direksyon pa rin naman tayo. Nandito po ako. Akong bahala sa inyo. Maayos naman ang trabaho ko sa Taiwan. Tsaka ma, kahit may sarili na akong pamilya, hindi kita papabayaan. Malaki ang pasasalamat namin ng tatay niyo sa inyo. Niahon niyo ang pamilya natin sa hirap. Nakanay, tandaan niyo yung sinabi ko sa inyo, ha? Kapag nakagraduate na ako ng high school, magtatrabaho ako agad para matulungan ko kayo. Wilma, napag-usapan na natin yan. Kukuha ka ng nursing, ako magpapaaral sa'yo. Ganon din ang ginawa sa akin ni Kuya, kaya maganda ang trabaho ko ngayon. Kaya ikaw, Wilma, ha? Ayus-ayusin mo yung diskarte mo sa buhay. Anak, gusto lang naman ng mga kapatid mo na maging mahusay ang buhay mo. At pinaghirapan nila yon. Huwag mo sasayangin, ha? Nung namatay po yung tatay ko, ang tumayo po na padre di pamilya, yung kapatid ko po na si Kuya Rene. Ah, bakit? Opo, Kuya Rene o Sangko kung tawagin namin. Sangko? Opo, Oo. kasi siya po yung nag-a-abroad kong kapatid. Tapos yung kapatid ko pong isa, si Ate Irene, nakatapos kasi siya, Oo. accountancy, kaya medyo maganda din yung buhay niya. Maganda-ganda ang ano Opo. nun, accountant pala. Opo, sila po yung tumaguyod ng pamilya namin. Kanina ka pa wala sa mood. Ano ba problema? Obet, kailangan na natin maghiwalay. Kailangan ko mag-focus sa pag-aaral. Ayoko masayang yung effort sa akin ni ate at kuya. Sinasabi mo ba sa gabal ako sa'yo? Hindi naman kita pinipigilan sa mga pangarap mo, ha? Ako, kaya ko itigil lahat para sa'yo. Eh, pag-iinom ko, iwan ko yan lahat. Basta huwag mo ko iwan. Ininihim ni Wilma ang relasyon niya kay Obet. Lalo't 17 years old pa lang siya noon. Alam niyang ikagagalit ito ng kanyang pamilya at lubos na ikasasama ng loob ni Rene na nagpapaaral sa kanya noon. Hanggang sa... Sorpresa namin sa'yo. Kaming tatlong may regalo niyan sa'yo. Matutuwa ka. May pauna ng laman yan, pang tuition mo ng college. At may ambag ko pa yan, kaya ikaw, pagbutihin mo yung pag-aaral mo. Ngayon pa lang, alam ko na, magiging magaling na nurse ka. Oo, sigurado yan. Dali, nabuksan mo na. Parang surprise ka naman.
speechless. Ma, kuya, ate. Thank you, Tito, pero hindi ko ito matatanggap eh. Gusto ko talagang magtrabaho na lang pagkatapos ko ng high school. Bakit anak? Ano ba ang problema? Buntis po ako. Ibig mo sabihin, nag-boyfriend ka tapos tinago mo sa amin? Tapos nagpabuntis ka? Ganon yon? Hindi ka nag-iisip. Hindi ka nag-iisip. Aileen, Nagpapakahirap kaming lahat. Nagpapakapagod kaming lahat dito para sa kinabukasan mo. Tapos sisirain mo? Hindi ka ba nag-iisip? Lolokohin mo kami? Kapal ng mukha mo. Kapal ng mukha mo. Kapal ng mukha mo. Ate, sorry. Sorry. Kuya, sorry. Kuya. Kuya, sorry. Ma, sorry po. Sorry. Sorry po, hindi ko sinasadya. Announcer ho ako sa bingguhan sa Tutuban. Malaki naman ho ang kita doon. Kayang-kaya ko panindigan si Wilma. Pati ang magiging pamilya namin. Magpapakasal kayo? Kuya, wala pa kasi kami masyado. Eh kasi nga, estudyante ka pa lang. Tapos binuntis-buntis ka nito. Ikaw, alam mo ba, pwede ka namin ipakulong dyan sa ginawa mo? Ate naman, humaharap si Obed sa inyo ng maayos eh. Maayos? Sinira ng lalaking ito ang buhay mo, Wilma! Sinira niya yung mga magagandang pangarap namin sa'yo! Ayun na nga! Pangarap nyo! Tinanong nyo ba ako kung gusto ko yon? Wala, nag-decide na lang kayo na sige, mag-nursing ka para makapag-abroad ka para kumita ka ng malaking pera. Hindi nyo man lang ako tinanong kung gusto ko. Hindi ba maganda yon? Para sa'yo naman yun ah! Para sa kagaganda ng buhay mo! pwede ba? Tama na. Tigilan niyo na ito. Rene, Irene, alam kong magandang intensyon niyo para kay Wilma. At alam natin na nagkamali siya, pero buhay niya ito. Kaya siya dapat ang magdidesisyon. Kaya ko siyang buhayin. Kahit kaming dalawa lang ho. Magsasama po kami ni Obed. Bubuuin namin ang pamilya namin. Bubuuin? Ma, sandali ba? Kayong dalawa. Ang yayabang ninyo, ha? Huwag na kayong babalik dito. Ayaw ko na makita mga pagmumukha ninyo. Ikaw lalaki. Huwag na huwag kang babalik o tutungtong sa bahay na to. Lumayas na kayo! Ma, hayaan mo na si Wilma. Layas na! Ano yan? Wala. Anong wala? Ano nga yan? Isang bagay na magpapangiti sa'yo. Wilma. Kung ma-turn off ha, ito muna. Tanggapin mo ang sing-sing na ito. Kiring yan eh. Sing-sing. Isipin mo muna sing-sing. Bibigyan kita ng napakagandang sing-sing. Sabi mo yan, ha? Tanggapin mo ang sing-sing na ito. Bilang tanda ng katapatan ko sa'yo. At ng pagmamahal ko para sa'yo.
Di man ako mayaman o may malaking bahay. Pero sisiguraduhin ko sa'yo na nagsisikap ako para sa pamilya natin. Mahal na mahal ko kayo. Kayo na magiging baby natin. At mahal na mahal kita, Wilma. Mahal na mahal din kita, Obet. Kaya natin to. Basta magkasama tayo. At hindi na natin kailangan ng ibang tao. Kahit yung mga kapatid mo, lalo na ang liit ng tingin nila sa akin. Kahit mahirap, magiging masaya tayo. Masaya man ang naging simula ng kanilang pagsasama. May ibang plano ang tadhana para kina Wilma at Obet. Hindi pa man sila nagtatagal, sunod-sunod na ang naging problema nila. Dahil walang regular na trabaho si Obet, kaya madalas silang kapos sa pera. Cellphone? Kulang pa itong pambayad ng renta mo, Wilma. Puro pasensya. Tumas na yung utang mo sa renta. Huwag kayong magpamilya kung mamimerwisyo lang kayo ng iba. Pasensya na po talaga. Puro pasensya! Nakakainis! Pasensya na po. Ate, sapat na ba itong 2,000? Sige, pwede na to. Nay. Pasensya na kayo kay Ma'am Olga. Lagi mainit yung ulo nun. Ngayon lang naman kami hindi nakabayad. Makasigaw. Nay, pasok muna tayo. Napagod ba kayo sa biyahe? Nay, tara na po. Diyan muna kayo, Nay, ha? Magluluto lang ako para may makain tayo. Ito na ibili mo ha, para mabarihan. Ibili mo na rin ako ng candy para sa ubo ko ha. Salamat, Nay. Walang ano man anak. Mula noon, patuloy na nagpapadala ng palihim na tulong pinansyal si Nene kay Wilma. Itinago rin ni Wilma kay Obet ang tungkol sa pagtanggap niya ng pera mula sa ina dahil alam niyang pagmumula nito ng matindi nilang away hanggang sa siya ay makapanganak na. Sabi mo nga sa akin yung totoo. Sino ang nagbayad sa panganganak mo? Si Mama Nene. Di tama din hinala ko. Ano ba, Wilma? Ginawa mo akong tanga? Obet, ano ba? Anong mali doon? Gusto ko lang naman pagaanin yung buhay natin eh. Hindi naman sapat yung kinikita mo. Pero hindi naman ako nagkulang sa paalala sa'yo. Di ba sabi ko sa'yo, ako bahala? Ako nga gagawa ng paraan, di ba? Kasalanan ko ba na nag-aalala sa akin si Mama, pati sa apo niya, ha? Sabi mo sa akin, saan galing ang pera? Alam mo na galing sa mga kapatid mo, di ba? Di ba?
Oh, tama! Galing sa mga mapangmatang mga kapatid! Alam mo dahil sa ginawa mo, lalong liliit ang tingin nila sa akin. Pag nagkita-kita tayo, pagtatawanan ako ng Hindi mamayan. sila ganon! Ganon sila! Mas importante pa yung nararamdaman mo kaysa sa nararamdaman ko ngayon? Sa pinagdadaanan ko ngayon? Ha? Obet, ang hirap magluwal ng bata! Pero wala sa akin yung sakit na yun. Kasi alam ko pagkatapos nito, dapat masaya tayo. Dapat masaya tayo. Ikaw, inuuna mo yung pride mo eh. Kaya talaga ba, tatanungin kita, talaga ba uunahin mo pa yung nararamdaman mo? Kesa sa nararamdaman ko ngayon? Yun na ang huling pagkakataon na tumanggap ng tulong si Wilma mula sa kanyang ina. Mas pinili niyang unawain ang nararamdaman ni Obet para manatiling buo ang kanilang pamilya. Hanggang sa dumating ang isang balita na ikinagimbal ni Wilma. Ang aga kinuha sa atin si Mama. Di ko talaga alam na meron pala siyang sakit sa puso. Napapansin ko lang na panay yung ubo niya sa tuwing dinadalaw niya ako. Hindi mo kailangan itago. Alam namin na pinupuntahan ka ni Mama. Alam namin na tinutulungan ka niya. Pero hindi issue yung pera. Sige nga. Kinamusta mo man lang ba siya? Tinanong mo ba siya? Ma, ano nararamdaman mo? Inalam mo ba kung nahihirapan siya? Hindi. Kaya siya maaga nawala. Kakaisip dyan sa hirap na dinadanas mo. Siguro tama na kasi kay Wilma yung nangyari kay Mama. Tama naman, di ba? Alam mo ba kung sino ang dapat sisihin? Ikaw. Puro ka lang kasi yabang. Hindi mo naman pala kayang panindigan tong si Wilma. Alam ko hindi naman kami mayaman katulad ninyo, pero huwag niyo naman sanang umasta na parang kayo lang nawala, no? Anak din si Wilma. Uy, Wilma. Yung asawa mo na rin na nagsabi, anak ka pa rin naman ng mama. Kaya sana, naisip mo, hindi porket na nag-asawa ka na, nakalimutan mo ng obligasyon mo bilang anak niya. Kahit yun man lang na panindigan mo para kay mama. Ate, sorry. Sorry. Alam mo, swerte ka. Swerte ka kasi sa ating tatlo, ikaw ang pinakamahal ni Mama. Pero hindi mababalik ng sorry mo yung buhay ni Mama. Parang pinagkakluban ako ng mundo. Oo, syempre. Konsyensya ka pati, no? Opo, kasi galit din po yung mga kapatid ko sa akin. Kasi Dahil? nga, isip yung nanay ko sa akin. Tungkol Kasi sa'yo. dun sa buhay Oo, ko. oo. Paanong buhay yung pinasok ko. Oo. Isip siya ng isip. Kaya yun, inatake siya. Inatake sa puso. Ano yung mga hamon na inabot mo, no? Nung magka-baby kayo ulit? Pangalawang buntis ko po, Oo.
Nawala naman ng trabaho yun si Obet. Oh, anak. Saan ka ba galing, ha? Kanina pa kita hinahanap, eh. Kay Naela po, pinakain po nila ako doon. Oh, ito naman, busog ka. O, saglit lang, ha. Magtitiklop lang si Mama, ha? Mama, kanino po yung mga yan, Mama? Ito, kay Aling Tessie to. Ito, manggap ako ng labahin kasi sayang din, eh. Pambawas natin sa utang sa tindahan. Ay, anak, pakiugol muna si Baby Jael para tumahan, ha? Mama, ano po yung Noche Buena? Naghahanda na po kasi yung pamilya ni Ella eh. Ah, anak, ang Noche Buena, yun yung pagsalo-salo ng pamilya bago ang araw ng Pasko. Ah, yung pata ginawa natin nila Papa. Pero kina Ella, may fried chicken, may spaghetti, at ang daming regalo. Tayo, chichirya lang. Anak, pasensya ha, kasi kapos pa tayo sa pera. Pero hayaan mo, next time, ang dami nating ihahanda na masasarap. May cake pa. Nak. Anak. Di ba natin kailangan ng mag-aarbong Noche Buena? Di natin na kailangan ng maraming pagkain. Ang mahalaga, kakasama tayo. Yung masaya tayo. Malusog. Ako at ikaw. Simple lang pero masaya tayong lahat. Opo, Papa. Yan ang totoong blessing ng Pasko natin. Pero kita mo tong dala ko? Opo. Hindi naman tayo pagsasaluhan mamayang gabi. Meron ako bona. At meron din paborito mong chichirya! Chicken flavor to, ha? Gusto mo liempo? Opo. Liempo! Teka nga, meron pa akong liempo dito. Meron akong liempo! O, mamaya, yan ang kakainin natin, ha? Siya ka? Opo, Papa. Ako din. Sa paglipas ng panahon, napagtanto na ni Wilma na hindi talaga kayang panindigan ni Obet ang pagtataguyod sa kanilang pamilya. Kaya labagman sa kanyang kalooban na masukan siya sa spa bilang isang masahista. Ang hindi batid ni Wilma, lalo pala itong magiging sanhi ng mas madalas na pagtatalo nilang mag-asawa, dahilan para bumalik sa pagiging lasenggo ni Obet. Saan ba yung tatay mo, ha? Diyos ko, anak, ang taas ng lagnat mo. Anak, kunin mo yung baby bag ni Baby Jael. Dadali natin siya sa ospital. Obet! Obet! Ano ba? Nagpapakahirap ako, nagpapakapagod ako magmasahe kasi ikaw iwanan mo yung anak natin. Bumangon ka dyan! Ito na. Ang ingay mo. Kapag may nangyaring masama dito kay Baby Jael, ikaw ang may kasalanan! Halika na, anak! Ano ba? Tama talaga yung sinasabi ng mga matatanda. Na kapag nag-asawa ka, hindi yun tulad ng mainit na kanin na kapag sinubo mo at napaso ka, pwede mo nang iluwa basta. Lalim ng hugot mo, ah. Ba't di mo na lang iwan yung asawa mo? Ang importante, magkasama kami at nagmamahalan. Buti sana kung nakakabusog yung pagmamahal. Bago gumana ang puso, sikmura muna ang dapat lamanan. Sa bagay, meron ho kayong punto.
Sir, Kailangan mo ng pera, di ba? Para sa baby mo. ₱5,000. All the way. Kung di tayong all the way, kahit ano na lang kaya mo. Pasensya na ho, sir. Hindi ho ako ganong klaseng babae. Kunwari ka pa. Ipapatagdag ka lang naman eh. Eto, 8,000. Halika na! Hindi po talaga. Sir, Halika na. sir! Aray! Ano ba? Halika na! Nasasaktan ako! Ano ba? Sige, hawakan niyo ba ako? I-report ko kayo! Alam ko kung saan kayo nakatira, isusumbo ko kayo! Punta-punta ka pa dito, nakasama yung asawa mo? Tapos manggaganyan ka? Sa awa ng Diyos, mapupuna naman ang kinailangang pera ni Wilma para maipagamot ang anak dahil nag-ambagan din ang kanyang amo at ang mga katrabaho sa spa. Pero, Kaya ayaw mo sabihin kasi totoo, di ba? Tigilan mo na ako, Obet. Ang loob. Eh, umami ka na kasi! Kaya ka nagkapera dahil nag-extra service ka, di ba? Papababoy ka sa mga lalaking minamasahe mo! Yung ba yung tingin mo sa akin, ha? Baboy! Bakit? Nakakailan ka na, ha? 1? 2? 5? 10! 10! Obet, ano ba? Mama, Papa, huwag niyo kayong pag-away. Hindi magkatuwa si Baby Joel. Ito ba yung pinagawa mo? Ha? Pinayak mo yung bata! Ngayon, sabihin mo sa akin yan. Sabihin mo sa akin ba pinagagawa mo? Ano ba, Obet? Wala akong dapat ipaliwanag, anak. Umakyat ka na doon sa kwarto. Hindi! Hindi! Dito ka lang! Obet, ano Dito ka ba? lang! Ayaw mo sabihin? Ha? Sige ako magsasabi! Pinaglolo ko lang tayo ng nanay mo. Binabenta niya ang katawan niya para magkapera siya! Yun ang ginawa niya! Anak, Kaya na nanay mo! Umakyat ka na! Binabenta niya ang katawan niya! Tumigil ka na! Bakit naman ba? Tumigil ka! Nagtatrabaho ako ng marangal dahil hindi mo binibigay yung pinangako mong buhay sa amin! Tingnan mo, umaasenso ba tayo, ha? Lagi ka na lang, si makontento tayo, okay lang, masaya tayo, basta buo yung pamilya. Masaya ka ba doon, ha? Hoy! Tama ako. Tama talaga ako! Pilas ko na ng mga kapatid mo eh! Puro na lang kayong pera! Hindi ba galing din kayo sa hirap? Makatikim na kayo ng konting ginhawa sa buhay nyo! Ang taas-taas ng ihi mo! Pera! 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 Naghihirap din ako, ha? Nagtatrabaho din ako! Para sa inyo! Wala naman akong hinihingi sa'yo. Pero kung kontento ka sa ganitong buhay, na puro utang, na puro chichirya lang yung ulam, ako hindi. Kung tingin mo sa amin ambisyosa, nakatulong sa amin yon. Eh ikaw, yung pride mo, yung pagiging insecure mo, ha? Nakatulong ba yan? Hinihina mo lang yung sarili mo pababa. Ganun? Kung gusto mo na magandang buhay, sige! Doon ka sa kapatid mo! Umalis ka dito! Bumalik ka sa kanila! Sila ang maraming pera! Para maging magandang buhay mo! Sige! Iwan niyo na lang ako dito! Hindi ko kayo kailangan! Huwag mo ko hinahamon. Huwag mo ko hinahamon, Obet. Ano sinabi ko na? Umalis na kayo! Hindi ko kayo kailangan! Layas! Tatabog-tabog ka ba sa akin? Puro na lang kayo! Bakit sabihin na nalayas ka? Sige. Talagang gagawin mo, ha? Sige na. Ha? Siguraduhin mo na hindi ka babalik! Kapal ang mukha mo! Pagkatapos na lang ginawa ko para sa inyo, nalayas ka pa rin! Sige! Yan ang piliin mo! Doon ka sa pera! Doon sa mga kapatid mo na may pera! Layas! Huwag kayo babalik dito!
Napalinis ko na yung dati mong kwarto. Andun na rin si Baby Jael na patulog niya ni Aling Bebang. Ate, salamat talaga. Sige na, magpahinga na kayo pagkatapos kumain ni Bianca. Paano na si Papa, Mama? Iiwan na ba talaga natin siya? Ilang beses na tinangkang makipag-usap ni Obet kay Wilma. Pero hindi niya hinarap ang asawa. Nag-focus muna si Wilma sa pagtatrabaho, pag-iipon at pag-aalaga sa kanyang dalawang anak. Naging maayos naman ang pakikisama nila kina Irene sa dati nilang bahay. Hanggang sa... Wow! Ang laki na Christmas tree! Diba? So yun pa, tingnan mo yung handa, oh. Ayan nga yung chicken na favorite mo, may cake. Yeah? Hi, ate. Oh, anong gagawin mo? Mano po, tita. May bisita tayo. May umuwi ngayong Pasko. Welcome back, Kuya. Ako dapat ang magsasabi niyan. Welcome back, Wilma. Mano po, tito. Kuya. Ay, anak. Sige. Kuya. Pasok ka. Sige, Amar. Bianca, may mga pagkain pa ako dun sa loob. Halika. Tikman natin, ha? Ito. Merry Christmas. Merry Christmas. Araw-araw ko iniisip kung paano mo ko pinagtsatsagaan noon. Araw-araw ko rin pinagsisisihan lahat ng nagawa ko. Sa iyo, kay Bianca, sa bunso natin. Hindi ko alam kung paano ko gagawa, pero sana mapatawad mo ko. Alam mo, Wilma, inayos ko ang sarili ko. Pero alam ko na hindi nun mabubura lahat ng nagawa ko sa'yo. Pero sana mabigyan mo ko ng isang pagkakataon para ipakita sa inyo na kaya ko kayong panindigan. Kayong pamilya ko. May sisigaw, hindi na bibitaw. Pagkat ikaw lamang ang magpakailanman. Will you marry me?
tong kiring, ha? Sing-sing na to. Tingnan mo. Oh, ganda. Totoo na. Ano ba dati, keyring lang yan. Alam mo, grabe, hindi pa rin ako makapaniwala na kinasal tayo ngayong Pasko. Ako na siguro ang pinakamasaya na may Noche Buena ngayon. Mahal, deserve mo tong lahat. Mahal, pangako, hindi na kita iiwan. Ay magbigay ng pangako sa isa't isa. Importante magkasama tayo palagi. Kahit anong hamon ng buhay. Kapag may between, lagi may direksyon. Yun ang sinasabi lagi ni tatay nun, na kahit gaano kadilim, meron at merong ilaw na gagabay sa'yo. Yun nga lang, hindi ko natanong sa kanya kung ano ba yung between na yun. Pero ngayon, alam ko na kung ano yun. Pamilya. At kayo yun, Obet. Kayong pamilya ko. Tama ka dyan. Masaya ako na ngayon matatawag na kitang asawa ko. Mahal na mahal kita, Wilma. Mahal na mahal din kita, asawa ko. Busog tayo mamaya. Kamusta ang relasyon nyo ngayon ng mga kapatid mo? Maayos naman po, maganda po yung relasyon Talaga? ng mga kapatid Ay, ko. paano napabuti yan? Paano? Napabuti po yun nung nakakilala po kami sa Diyos. Parang nagising kami sa katotohanan. Na? Sabi namin, tama, may Diyos tayong dapat takbuhan at lapitan. Hindi tayo dapat ganito, na naghihirap ng ganito, kung tatama lang yung buhay natin sa tulong ng Diyos. Kasi kung sa sarili namin dalawa, hindi namin kaya na baguhin yung takbo ng buhay namin. Talagang ang Diyos ang bumago ng takbo ng buhay namin. Hindi nagkamali si Wilma sa desisyon niyang ipaglaban ng lalaking kanyang minamahal at hindi naging dahilan ang kahirapan sa pagtupad ng mga pangarap nila para sa kanilang mga anak. Ang Pasko ay hindi sukatan ng mga pansamantalang luho na agad ding nawawala. Ito ang panahong iniaalay natin para sa paggunita sa simbolo ng pag-ibig, pag-asa at kapayapaan. Sa totoo lang, yun lang naman talaga ang kailangan natin sa panahon ng pagbangon. Mula sa aming lahat dito sa Magpakailanman, isang maligayang Pasko at mahigpit na yakap sa aking mga ka-millennials, gayon din sa mga Gen Z at Gen Alphas. Araw-araw ay dapat maging pagdiriwang ng pag-ibig at pagpapasalamat sa ating pamilya na biyayang ibinigay sa atin ng ating Panginoon. Ngayon, bukas, at magpakailanman. Diba dati pa sinabihan na kita, tumigil ka na sa eskwelang yan. Aksaya lang ng oras at isa pa mahirap ka lang, no? Yung taong tulad mo, walang mararating sa buhay. Priority ko kayo, pamilya ko kayo. Huwag kayong mag-alala.
Lilipas din to. Darating din po yung araw na magiging maginhawa din po yung buhay natin.